Sa siyudad ng Cavite, may isang dating OFW na nagsimula magtayo ng sarili niyang farm sa kanilang bakuran para makapag-produce ng sariwa, malinis at masustansyang pagkain para sa kanyang pamilya. Siya ay si Sir Carlito Camacho at ang kanyang backyard farm ang naging daan sa isang magandang negosyo. Samahan niyo kaming bisitahin ang kanyang farm at alamin natin ang kanyang kwento. Hello! Magandang araw! Ngayong araw po ay pupunta tayo sa farm ni Sir Carlito Camacho ng Barangay Osorio, 13 Martires, Cavite. Pupuntahan po natin doon yung kanyang maalagang baboy, broiler, at iba pa pong inaalagaan. Tara na po! Magandang araw po. Afternoon po. Afternoon, sir. Pagdating namin sa farm ni Sir, ikinuwento niya sa amin kung paano siya nagsimula at bakit. Sir, bago po kayo napasok sa pagpa-farming, ano po yung mga unang yung trabaho? Pwede niyo pong ikwento sa amin? Dati kasi, nung kabataan ko pa, nagtitinda talaga kami sa palengke, sa Malabon. So, after noon, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-abroad. First time is sa Iraq. Then, pinalad naman, after 2011, nahinto ako ng nag-farm ako sa Cavite. Amin dito nga, may nabili akong tigre sa Cityland. Dahil baguhan, wala naman akong alam. So, OFW ako doon. OFW ako. So, baguhan ako, walang alam sa pagtitigre. Sumubok. Pero wala eh. So, nagkaroon ulit ng pagkakataon makabalik sa aming Afghanistan naman. So, 2008 na ako huminto naman doon. From 2013 to 2018. So, yun ang naging trabaho ko, OFW talaga. Wala akong yung karanasan as to farming, dito farming. Paano po kayo napunta sa pagpa-farming? Well, kasi health conscious ako kung may DG, may gano'n. So, nakikita ko yung mga dapat kainin. Kung natural ako. Itlog, yung mga protein ng galing sa mga, fingers, mga ganun. Kasi yun yung mga high in protein. So, sabi ko, kung gagamitin ko yun sa pag-vegan as for my family din, sabi ko, bakit hindi ako mag-farming? So, dito lang kami ng pagkain, tulad ng manok, tumubo kami ng broiler, then dumami. Then, sabi ko, benta natin. Nagustuhan yung lasa kasi may ato din eh. Hanggang sa yun, nag-umpisa ako. Sige, hindi na ako babalik. So, need ng income kasi continuous ang expenses natin. Hindi pwedeng savings. Ano yan dyan, sir? Ano na po ito eh? February 8, 21 days. So, meron siyang kasi kapipisa lang. Ito, papisa na. Ay, okay. Sayang, ayan. Improvise niyo itong incubator, sir? Pinagawa ko lang po sa kaibigan. Ayan. Hili ko mo. Gumagano lang. Excited ako. Sige, lumabas ka na. Baka dito lumabas. Pwede po ito. Tulungan. Tulungan? Ay. Sino? Kasalita po. Kaya lang iba kasi yung amoy nila dito. Oo lang. Kapag nasa ano sila. Ay. Yan, labas mo ng marami. Lumabas ang galaw na siya. Kapag bagong lagay ng itlog, ilang degrees po ang Yan lang siya hanggang 38. 37.8 lang. 37.5 talaga ang maintaining mo. Simula po pag lagay ng siya. itlog na mapisa? Kasi kung saan naman siya, may automatic tulad yan. Makakarating na siya 3.8 at 7.8. 37.5 bababa. Iilang ulit siya. Ay, okay. Naka-automatic. Automatic. Pero automatic lang yung timer. Pero yung
Sa ano kasi automatic yung pusang gumagano'n. Ay, yung Sising. parang, yung gumaganon-ganon para yung Magsising itlog. po siya. Dito ba siya? Nagalaw-galaw din po yan. Hindi. Ako lang ganun. So talagang tinutulukan niyo lang sa Ganun ko lang yan everyday. Okay. Sa umaga, din sa hapon, okay naman. Umaga at hapon ang Opo, kailangan mo ano. Kung nakalimutan mo, wala namang ano. Ayos din, no? Improvise yung Ayan nga. Mahal din kasi eh. Kaya, taga muna. Parang yung bayong lang yan ng mga lola ko nung Ano lang, pinagkuhan lang siya. Plywood lang yun eh. Ano po yung kasamahan? Ako po yun eh. So, maganda yung hats nila. Decal brown, tsaka BA. Pure na BA pa yan. So, yung ganyan day old, nasa 120, 110 ang presyo yan. So, B1 siya, day old to week old. So, post ko na siya o sa mga naghahanap ng ano. Ngayon, meron ng 50 heads ng free-range chicken si Sir Carlito. May pang-breeder para sa pagbebenta ng fertile eggs at sisiu, at mayroon ding pang-produce ng itlog para pambenta at pangkain. Sir, sa dami po ng pwede niyong alagaan na paitlogin, bakit ito pong decal yung napili po ninyo? Sa decal brown kasi nakikita ko siya, isa siya sa number 1, alagaan mo sa brown egg. Brown egg ang egger ko dito. After mo siyang ano ba, hindi na siya nangingitlog. Pag kinal mo siya, talagang yung manok niya, yung lasa niya, kakaiba. Like siya. So, after mong mapakinabangan yung itlog, pwede mo siya as pa. Ano pa rin, di ba? Ano pa rin din. May kita ka pa rin. Meron pa rin, kakarnin mo siya. Tapos, dahil na hindi siya naglelay, yung itlog niya, kilala rin siya as mabilis siyang mabili. Fertile or yung hindi. So, pares silang may mga pakinatan. Lahat. From nana, pag-inahin, puro, kapag marami ang room mo, marami naghahanap. So, upgrade their native, kumukuha sila ng room. Sir, yung itlog, pang sarili niyo ba o binibenta? Ibenta na po namin. Naagad nga yun mamaya, lalo ngayon Sunday sa mga kasama namin sa church. Wala na. Ayan, kinuhaan na siya kanina. Naagad yan, mabilis. Magkano ang isang itlog, sir? Ang benta ko is 280. Ang isang tray? Isang tray. 200. Minsan nagsasampu ako. Pero kapag yung fertile siya, 600 ang benta natin. Ang sisiw kasi niyan, day old is 100 per day. Well, kung ikaw mag-start, maganda kung day old kasi 100. Palalakin mo siya almost 300 plus ang magagastos mo. Pero binili ko kasi ito ng 850 plus. Ready to ano na. May itlog na. Kung gusto mo nung mabilis, pwede yun. Then after that, humili ka at incubate mo. Doon mo na ipaprocess yung ano mo. Pwede ka magbenta ng fertile egg or day old, hanggang week old, hanggang sa yun. At paris ka. Ako kasi dalawang purposes, breeding at a breeder. Pwede dito pang ano lang, pang itlog na pangkapit ka. Pero may tinda kayong fertile egg, sir? Ayan, yung mga nandiyan sa loob, yung mga fertile namin. Ayun, may mga partner sila. For sure yan kasi ang pagkain niya, hindi siya nangingitlog for kids. Nangingitlog siya because of monster. Dito naman, nangingitlog din naman sila. Din may katulong silang kids, may Feeds. Maliban sa free-range chicken, meron ding 96 heads ng white layers si Sir. Ayon sa kanya, maganda itong hanap buhay dahil daily ang produce ng itlog ng mga white layers, kaya daily din ang kita dito. ito lang din, maganda rin ito hanap buhay. Kaya ako naglagay ng ganito aside from buwanan ko at yung babuyan na pang 4 na buwan o 3 na months. Eh, sabi ko kailangan ko ng daily. So, naisip ko yung ito na RPM kasi daily to eh. Plus yung doon. Kailangan mo kasi ng daily. Naubos yan. So, mamaya lang deliver na ulit. So, parang iniisip ko nga dagdagan niya. December 20 ano ulit eh.
So, napaaga siya, kahit yung pinagbilang ko, nung chinat ko siya, sir, yung sa'yo ba't meron na? Sabi na, kaate dito siya ako yun, sabi ko. Sabi niya, ba't yung iba wala pa? So, may chat kami, may mga chat kami. Maganda nga yung ano mo, tips mo. Kasi sabi ko, pakain ko yung dalawa kong tips. Plus yung sa ato nga. Yung iba kasi wala pang drop. So, nag-first drop siya, ang laki, tapos parang pugo yung isa, tapos isang malaki. Nagulat ba't malaki yung isa? Tapos yung isa, parang ang lambot. So, first drop daw yun. Sabi ko, so, ba't ganito yung ano nyo, ang liit-liit? Ah, meron na! Expected pa yung mga ano pa, December. Paninit lang nila. Oo, hanggang sa, ano na lang, di ba, February. February. Ano na to? Yung iba dyan, nagsi-600 na. 60. 60 grams yung iba dyan. Anong size? Sa large na po yan. Sa large na. Yung iba po dyan, sobrang laki, jumbo. Wala lang nag-truck na yun ng malaki. Buti sir, nung nag-start kayo na nagkakaroon kayo ng mga problema, failure sa umpisa, hindi nyo naisip na tumigil. Naumpisan ko nun. May investment na ako dun eh. So, kailan pagtitigil ako, mag-start ulit ako. Yes. Ang laki na ng pinuhunan ko sa sarili ko dun eh. Ba't pa ako ulit? Hindi, start ulit. Hindi na. Kumbaga sa takbuhan, nandito na ako. Hindi na ako babalik. Tapos pagbalik ko, at least tapos ako. Di ba? Di ba? Andun na eh. Nito mag-pandemic, sir, ano pong naging challenges ninyo? Especially po sa pagmamarket dahil nga hirap lumabas. Hindi ako nahirapan. Kasi dinideliver ko mas marami nga kasi hindi sila makapamalengke, mas mabili. Mas maganda yung kitaan sa panahon ng pandemic. Kasi hindi sila makapunta ron eh. So, mabilis tawag dito. Oh, dala mo ko dito, dala mo ko dito. Naging advantage. Tapos pa nga eh. Advantage pa. Oo. Wala ako namang problema. Ang ano ko lang kasi minsan ayaw kong palabasin pero nung nakakuha ako ng permit as meron kang ano yung dapat palabasin ka kasi essential ano di ba? Yung sa ano natin. So, yung pinayagan kasi sa agriculture walang saka yung including ko doon mamamatay. Yung broiler ko eh pagkain ng masa yan. Sabi naman pala sige. So doon nag-start na ako. At hindi lang yan. Meron ding 150 heads na broiler na inaalagaan si Sir Carlito. At actually, ito ang unang inalagaan ni Sir bago siya mag-decide na mag-expand sa ibang hayop. Hindi po, ilati-hati ko siya doon. Kasi pati ito dapat eh. Kasi malakas ang hangin ngayon eh. Nahirapan ako mag-maintain kaya naglalagay ako ng ano sa gilid. Tapos ayan po yung puno. Ganyan lang. Matutuwa rin po yan pang ano, fertilizer. Bakit ako yung mga almost 8 months na. Ang ganda na niya. Ilang days nyo bago i-harvest yan, sir? Nag-release out pinakamatagal ko 35. 35 days po. Pag magandang season 28, nag-start na ako pero depende kasi may time. Mga ilang kilo yung 35 days, sir? Ang talagang harvest ko live dito ako 75. So, almost ano siya, nasa 1.750 ha. Kapag breast na siya, 1 kilo maybe. Ay, opo. Yung doon lang ako, gusto ko lang gawin kasi yung customer ayaw yung sobrang laki, mabigat. Mas gusto nila yung ano na. Tayo dito, Bakit po may ganun, sir? malakas sa amin ngayon eh. Kahit kasi ganito, may init siya. Mapapansin mo sa kanila, pag natulog sila yung dikit-dikit. Maganda yung flooring na dry. Yung pits niyan, ano na, gawa na. Ilang buwan na po ito, sir? Ginawa ko yan 28 days kasi walang-wala ng week. So, ano pa lang sa akin to, kung from birth, wala pa siyang 2 buwan. Ginaganto ko to kasi nga, kahit ganyang araw niya, may hangin. Malamig. Kaya yan, dry. Mas siyempre, yung dry. Ayan. Tapos dito po tayo sa loob. Meron po tayo. 8 heads. Ayan po siya. Semento na rin po ang ilalim ko. Asa na ito na rin po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito. Ilang buwan na yan, sir? 33 in months pa lang. Nasa ilang kilo na kayo, sir? Nakikitundang po ba kayo? Ang timbang ko dyan sa isa 50. So, ibig sabihin ngayon yan, dahil nandun sila sa Malabog, mainit. Mainit yung pakiramdam nila. Dati, nung wala kayo dito, dahil sa lakas ng hangin. Kasi nga nakakatulong yung, ano, Yung iba po na may, init yung hangin. So, dyan, nandiyan yan. Diwaring wala eh.
At saka pantaboy ng lamok yan eh. Diba po? Sir, ano po yung live weight mo bang binibenta buo o napakakay po Live kayo? weight, mas gusto ko sa i-break na live weight. Mas kaya hindi kinakaya nila yung presyo. Tapos kasi nga 350. So yung mababa ko mag-benta kasi sarili ko eh. Hindi sila sanay na presyo. Kasi mas gusto ko silang benta ng mas makamura na para makatulong din. Eh yung pala yung kay, hindi siya pwedeng pakapalas yun. Kaya ang benta mo yung live weight maganda. Kasi magla-live weight. May ilahin kayo, sir. Yung ma'am, to eh, tatlo to. So yung time na hindi na siya maganda yung pag ang mahal ng live weight. So binenta ko ng Abang mo lang daw po. po siya, nag-focus videos lang. So pass na siya sa hindi na siya lumande. Pass na siya doon sa sabi rigid. Ayan ang natin dito. Meron siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na customer. 8 bumili, isang ilahin. At saka malinis talaga yung furniture. Maganda kasi yung ma'am, yung biosecurity, tapos yung bang pupunta ka sa pamboy, pupunta ka, kahit na hindi ka mainis o yung tinatawag nilang stress reliever mo. Pagpunta mo stress ka dahil diba? Oo. Kaya gusto ko talaga yung ganun. Dito naman tayo sa comfort. Malapit sa kulungan ng baboy ni Sir, meron siyang ginawang compost gamit ang mga lumang beddings at dumi ng kanyang mga alagang hayop. During ng process nitong lupa, sir, kasi kapag ganyan nag-ferment yun, diba? May mga amoy ba kayo? Kapag ang sistema kasi doon, di ba may aerobic tsaka non-aerobic? So, yun ang ma-encounter mo. Kapag tinakpan mo siya, talagang may singaw, may pag binuksan mo kasi nag-ano na siya, process na siya. So, meron na siyang yung black yung tinatawag na lava, pero pinapakain yun. Yung kulay itim na nag-itim na siya. So, kinukuha ko rin yun. Pakain ko doon sa native. So, ngayon, ang sistema ng isang papakita ko doon, wala siyang takip, pero matagal siya ma-decompose. Pero wala siyang amoy na yun. Dahil Nakukulog kasi siya. may moisture kaya mabilis. Yes. So, ganun siya. Kung gusto mong mabilis, takpan mo. Pero, expect na meron siyang smell kapag binuksan mo. Pero hindi Kapag naman tapos. siguro ganun ka. Ay, hindi. Pagbukas mo lang, yung after that. Parang lang, basurahan. Opo. Pag sumiyaw, wala na eh. Diba? So, kapag sumiyaw siya, wala na yan. Pero dito eh. So, ito kasi tinakpan ko, gawa ng may mga manok pa kami kinakalkal. Eh, hindi ko akalain magiging Mga gusto pong bumalak na pumasok ng agriculture, ng pagpaparming, ano po yung mga maibibigay nyong mga tips or advice sa kanila? Una, knowledge. Yes. Siyempre, yung pangalawa, willingness. Sa akin kasing kapital, hindi ko siya pinaniniwala masyado. So, ipapalat mo yan. Kasi, yung iba kahit walang pera, kasi may knowledge. So, madi-discount yan. Marami nag-umbisang may pera, fail kasi wala sila pera. At yun nga, napapabayadan. Naubos ang pera na wala nang gana. Yung may alam, sige lang, sige. Kasi may alam na siya eh. Hindi alam kung may patutungan ito eh. Kasi alam niya, kaya niya eh. Kasi nga may nalaman na siya, may wisdom na siya, how to start. At kung ano yung mga dadating na failure o kaya niya na. Kasi alam niya kung anong solusyon. Mayroon mag-start sa farming kung hindi niya alam yung solusyon kapag nagtutulong siya. Talagang aayay. Aralin mo na, nandun na yun sa pag-aaral na sinasabi ngayon knowledge. Sabi nga, di ba, sa successful farmer is an educated farmer. So, wala siyang education. Wala. Even though meron siyang technology, kung hindi naman niya alam i-apply the technology itself, wala rin magagawa. Kung wala siyang knowledge. Tsaka don't aim na ang gusto niyo pinita. Sinasabi sa Biblia na lahat ang nagkaangat na yumaman ay napupunta o napaparuha. So, okay naman yayaman ka. Sabi nga, kapag nagawa mo ng tama, ang i-after mo, wag sa
pera. Dadating yun eh. Kasi kapag yun ang pera inisip, hindi ka kumita, mawawalan ka ng gana. Pag nagtanong ka ng maayos, ano bang nangyayari? May bibenta mo na maganda, kikita ka. Kasi kapag hindi yun, pera lang pera. Tatabangan ka. Diba? Talo mo eh. Alam mo. Diba? Yun lang po. Na-inspire ba kayo sa kwento ng pagpa-farming ni Sir Carlito? At kung gusto niyo pang malaman ng iba pang detalye sa kanyang pag-aalaga, panoorin niyo po ang mga susunod pa naming videos. Always remember, Team Atobi will continue to educate, Share! and inspire others! Bye!